Masayahin, bibo at mapagmahal si Yvonne. Tipikal na karakter ng isang bata, pero sinong mag-aakala na ang masiyahing batang ito ay isa palang deaf? 1 taon pa lamang si Yvonne, napansin na ng kanyang ina na hindi na ito tumutugon tuwing tinatawag ang kanyang pangalan. Pag ginagano namin, hindi na siya tumitingin sa amin. Tapos, ano bang nangyari sa kanya? Ayun, pumunta kami ng si Dr. Kusalan. And then, yun, na-find out na profound deaf, yung right side po. The right side. Tapos, ang sakit. Grabe, masakit talaga sa Dahil sa kanyang kapansanan, naging tampulan na siya ng tukso mula pagkabata hanggang ngayong dalaga na siya. Meron at meron din. Hindi naman siya lang. Pero, i-lift up mo yung anak mo. Sometimes nga, adult pa yung gumagawa ng bullying. Pero thank God pa rin kasi alam mo si Yvonne, beautiful inside and out. Umiiyak din ako pag binubuli siya. Sabi ko, sometimes, laban ka, laban. Pero hindi. Mamaya sabihin ko sa kanya, hindi, i-pray mo na lang. Ganon pa man, hindi ito nagpatinag. Bagkus, ginawa niya itong inspirasyon para ipakita sa lahat ang kanyang kakayahan sa kabila ng kanyang kapansanan. Nito lamang Lunes, isa si Yvonne sa 12 mga kandidata na ipinakilala bilang mga kalahok ng Miss Baguio 2025. As the first deaf candidate in this major pageant, I stand here not just to compete, but to represent a community that has long been unseen and unheard. I want to break the barriers that limit people like me. My joining is a statement that inclusion is not a trend, it is a right. Kwento ni Yvonne, bata pa lang ito nang mahilig ito sa panonood ng mga pageants at modeling, kaya ito ang isa sa naging inspirasyon niya para sumali sa mga patimpalak. Watching them inspired me to believe that one day, someone like me, someone deaf, could walk that same stage, not in silence, but in strength. And now, that dream is no longer just mine. I carry the dream of every deaf girl who never thought this was possible. Kaya naman ng kanyang kapansanan, ginagawa niya itong advokasya kung saan nais niyang ipakita sa lahat na ang mga kagaya niyang PWD ay kaya ring makipagtagisan sa pageant. Through my platform, I hope to build bridges between the hearing and the deaf and remind society that diversity is not a weakness. It is our greatest strength. Sa labang ito ni Yvonne, hindi lamang siya nag-iisa dahil may mga taong handa siyang tulungan sa kanyang paghahanda sa pagsabak sa patimpalak. Nakaka-proud naman na magkameron din ng candidate na deaf kasi parang tulong namin sa kanya. Yung yung detalye niya sa attention. Isang beses mo lang siya bigyan ng instruction, kuha niya kaagad. O di kaya sasabihin namin, o panoodin mo yung mga contestants kung paano sila maglakad, paano sila mag-pose, nakukuha niya kaagad. Sa bawat pagsubok na hinaharap ni Yvonne, nananatili siyang matatag para labanan ang anumang diskriminasyong ibinabato sa mga kagaya niyang deaf. You don't have to hear the applause to know your worth. You don't need to speak like others to have a powerful voice. Your existence is enough, and your story is valid. Do not let fear silence your potential. Be proud of who you are, and walk your journey with dignity and fire. Because beauty isn't about perfection. It's about purpose, passion, and power. You belong here, and so do I. Angel Arquero, RNG News.